eto daw pong si eto daw pong si Atong Ang, meron na daw pong arrest warrant. At anytime, pwede nang arestuhin mga kababayan. So ngayon, yung mga nagsasabi dyan na walang nakukulong na big fish, o ano kayo ngayon? Diba? Sinasabi nila, wala daw pong nakukulong na big fish. Ano ba si Atong Ang? Di po ba big fish etong si Atong Ang? At saka alam niyo kung ano yung pinakamatindi po sa gobyerno natin ngayon, hindi lang sila nakapokus sa maanumalyang flood control ng pagpapanagot mga kababayan. Kung hindi, nakapokus din po sila doon sa mga palpak na naging matitinding isyo sa panahon po ni dating Pangulong Duterte na hindi po naaksyonan ng gobyerno ni Digong. So ngayon, eto, pakinggan po natin mga kababayan, etong nakita nating balita galing po sa Abante. True that warrant of arrest were issued against Charlie T.V.Y. Ang alias Atong Ang at na-receive po or kasalukuyang nagko-coordinate po ang ating police dun sa concerned branch 26 of Santa Cruz, Laguna. The dedicated teams of the PNP are now on their way. Oy, Jam Castillo, long time no see, mega love shoutout to implement the warrant of arrest. True. So yan, maliwanag mga kababayan Mukha ata mapapahiya yung mga nagsasabi dyan na walang nakukulong na big fish. Kasi mga kababayan, ito, sabi nga dito sa News 5, arrest warrant versus Atong Ang at 21 na iba pa ay inilabas na po ng korte kaugnay daw po ng missing sa Bungero case. Ito pong isyong ito, yung missing sa Bungero case, yan po ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. Panahon pa po yan ni Digong, pero hindi po nila naaksyonan sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kasi baka nga naduwag, ito pong si dating Pangulong Duterte dito po kay Atong Ang nung mga panahon mga kababayan na napakainit po ng usapin na ito. So ngayon, yung issue na yan na hindi po naaksyonan ni Digong nung panahon po niya, si PBBM na po ang gumawa ng paraan, ang gobyerno na po ni PBBM ang gumawa ng paraan para po mapapanagot ito pong mga ito. So ngayon, ito i-play po natin. Matapos ang ilang buwang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero, pinaaaresto na ng korte ang tinuturong mastermind, ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa niyang kasabwat sa kasong kidnapping with homicide. Saka take note mga kababayan ang mga sinilbihan po ng arrest warrant dito, 9 na pulis at saka po 7 sibilyan at kasama po dyan mga kababayan, syempre, si Atong Ang. Sa iba pang detalye lang. So ang problema ata hindi po mahagilap kung saan nagtatago ngayon. Ito pong si Atong Ang kasi wala po ata sa kanyang tahanan, hindi po ata natagpuan sa mismong tahanan niya. Ito pong si Atong Ang mga kababayan. Mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano bang mangyayari ngayon? Anong inaasahan natin sa paglalabas nitong warrant? Root 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention ang isinampa ng Regional Trial Court Branch 26 sa Santa Cruz, Laguna laban nga kay Atong Ang at 21 pa. Kaugnay pa rin niya yan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Walang bail o piyansa ang kasong isinampa sa kanila. Kabilang sa mga pinaaresto maliban kay Ang ay ang mga pulis sina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Senior Master Sergeant Joy Encarnacion, Police Executive Master Sergeant Aaron Erza Lagahit, Kabilan at iba pa. Matindi to mga kababayan kasi pag naaresto po itong si Atong Ang, makukulong po ito kasi hindi niya magagamit Hindi niya magagamit mga kababayan yung pera niya dito. Makukulong po siya ng mahabang panahon kasi unang-una yun po yung kanyang arrest warrant mga kababayan, yung kanyang kaso, hindi po siya pwedeng magpiyansa. Ibig sabihin, wala pong silbi yung pera niya. Ayon sa korte, nakitaan ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction ng kaso para kasuhan sina Atong Ang at iba pa. Bago ilabas ng korte ang arrest warrant, naghain pa ng mosyon ng kampo ni Ang sa Department of Justice para nga iapila ang resulta. Sa tagal-tagal na namayagpag ng kanilang kapangyarihan, mga kababayan, hindi nyo aakalain na malalabsan sila ng arrest warrant. Kasi biruin nyo napakamakapangyarihang tao nito pong si Sir Atong Ang. Talagang kung iisipin nyo, sa panahon po ni Digong, untouchable po yan mga kababayan. At hindi po magalaw-galaw ni Duterte. Ano po, kahit na nai-issue sa mga missing sabungeros,
hindi po talaga magalaw-galaw ni Digong yan. Pero sa panahon po ni PBBM, hindi nyo po talaga aakalain na ngayon, nakasalang na po siya sa hot seat at once na makita po siya, anytime pwede po siyang arestuhin. Lalo na at lumabas na po ang kanyang arrest warrant. At ang pinakamasakla pa po dito, hindi siya pwedeng mag-bail. Ano po, no bail po yung kanyang kaso. Solusyon ng panel of prosecutors pero hindi na nito napigilan ang pagsasampa ng kaso. Hinihingan Nako. pa natin ng reaksyon ang abogado ni Ang tungkol dito. Ayon sa DOJ, nauna nang nailabas ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Ang. At dahil meron na ngang warrant, hihilingin na ng prosecutor sa korte na maglabas ng hold departure order. Ito raw Nako ay po. para matiyak na haharap ang mga akusado sa paglilitis. Ruth, inaasahan kung hindi ngayong araw ay ngayong linggo rin. Maisilbi nga ito nga arrest warrant kay Atong Ang. Yan ay kung matuntun siya sa mga lokasyong natukoy ng PNP. Samantala, wala pa namang impormasyon mula sa Bureau of Immigration. Ay mga kababayan hindi po pipitsugin yan. Ano po yan, yung mga naghahanap dyan, ng mga naarestong big fish, eto na. Eto na yung kauna-unahan ngayong taon. Ito na yung kauna-unahang buena mano ngayong taon mga kababayan kasi pag naaresto po si Sir Atong Ang, hindi po pwedeng sabihin na small fish yan. Big fish po yan at untouchable po yan sa panahon po ni Digong. At ngayon mga kababayan, grabe, mapapapanagot po siya once na mahuli siya. Kung may record na ba ng paglabas sa bansa si Ang at yung iba pang mga akusado. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. So ito yung kaganapan kanina mga kababayan nung nagsisimula na ang ating mga kapulisan na i-implement kay Atong Ang mga kababayan yung kanyang arrest warrant. Yung mga address po ng kanyang tahanan pinupuntahan po ng mga otoridad para isilbi yung arrest warrant laban po sa kanya at tanging abogado lamang po niya yung humarap mga kababayan. So anyway, i-play po natin. Ito? Yes, sir. Lieutenant Colonel, Police Colonel Jan. Alright, and how many are you here? Ilan tayo ng papasok? Videographer, dalawa. Ito? Because considering it's just a warrant, siguro we can do 3 na, no? Since you already have yung may body worn camera. May body worn camera Oh, naman. yeah? We have to have paano kung may mangyari dyan sa loob. Wala naman. Hindi, how can you be It's sure? just the service of, Ma'am, of an arrest ma'am, this is warrant. a- Sir, and exactly, wala rin, this is a wala service rin of- dito yung kliyente ko. How can we be sure? Titingnan po namin at the same time maraming Tama, tao na tama. nasa loob. Oo Okay? naman. Don't worry. So, Everyone- meron naman tayong body worn camera, meron pa tayong alternative recording devices. I will assure you, nothing will happen. Alright, may I get a list of Tama. those who will be coming inside, please? Pwede po. Can you give me a list, please, of all the names of all the officers coming in? Ito. Isulat mo na lang. Sulat You mo na can lang. write it here, please. Grabe, no? Thank you. And also the media, I hope you understand, we will not be letting you inside considering may body-worn cameras naman ng our police officers, alright? Hindi nyo aakalain mga kababayan na mangyayari ito kay Atong Ang. Kasi napaka-powerful po ng tao na yan. Sa totoo lang mga kababayan, napaka-powerful po niyan. At hindi natin lubos akalain na mangyayari sa kanya yan. Diba, biruin nyo, sa panahon talaga ni Digong, ito paulit-ulit kong sasabihin. Hindi po nagalaw ni Duterte yan nung panahon na siya ang presidente. Kahit na sinasabi niya na may kamay na bakal, yung kamay na bakal niya, lumalambot kay Atong Ang yun. Pero sa panahon ni PBBM mga kababayan, talagang walang sinino. 'Di ba? Wala talagang sinino mga kababayan. Ito na yung isang patunay. Kung noong 2025 may mga nakulong mga kababayan at may mga naaresto katulad ni Digong, talagang sa panahon ngayon yung iba pa mga untouchable na hindi mo aakalaing mapapanagot, talagang mananagot ngayon Katulad po nitong si Atong Ang mga kababayan. Anytime na mahuli po ito, talagang hindi na po ito makakalabas. Pwera na lamang kung mananalo siya sa mga kasong isinampa po laban sa kanya. Ano po, makakalabas siya. Pero kung matatalo siya, makukulong siya ng matagal na panahon. Hindi siya pwedeng mag-bail Can I just identify kung sino po yung may recording devices, sir? Paano yung may recording devices, tatay? Sorry, boss, Giagui po ba? Tama ba? Giagi po. Giagi, alright.
Mabilis na lang. I-indicate nyo dyan sino may alternative recording devices. Yes, please. So, Alternative device? So ngayon, ito yung mga part ng paghahanap sa bahay nitong si Atong Ang, mga kababayan, yung paghahain ng arrest warrant dito po kay Atong Ang sa may Batangas naman to, mga kababayan. Kasi sabi po dito, PNP, CIDG at NBI naghain ng arrest warrant versus Atong Ang sa kanyang property sa Batangas. So ngayon, tingnan natin. So nandito tayo sa AA Cobra Farms sa Lipa City sa Batangas, ano. At ito yung sinasabing isa sa lugar kung saan maaring nagtatago. Andi dito si Atong Ang. Kasama natin yung NBI at nililibot natin ngayon ito yung AA Cobra Farm dito sa Lipa City, Batangas. Grabe. Lawak ng property niya, no, sa Batangas. Kita nyo, hinahanap na si Atong Ang. Grabe yung lawak ng property. Kasama natin yung grupo ng NBI. Pumunta tayo dito sa AA Cobra Farm sa Lipa City sa Batangas. Sinasabi isa to sa pagmamayari din ni Atong Ang at kung saan may mga nawawalang sabongero din. No? Bahagi rin ito ng mga investigasyon itong farm na ito kung saan may mga nawalang sabongero. Noong 2021 sa mga interview natin sa mga pamilya na nawawalang sabongero, nabanggit din itong Lipa na Cobra Farm na sinasabing pinagdalan sa mga nawawalang sabongero. At dito hinahanap ngayon si Mr. Charlie Atong Ang na siserva ng warrant dahil sa kasong kidnapping with homicide. Isa lamang to sa utos ng korte, no? Regional Trial Court ng Santa Cruz, Laguna. Meron pang hinihintay na warrant, manggagaling naman sa Pablo City, Laguna. At may mga warrant din na manggagaling sa Lipa at tinaasahan sa Manila. Sa ngayon, hindi pa rin matagpuan kung nasaan si Mr. Charlie Atong Ang. At Grabe, mga kababayan, hindi lang pala isang korte ang maglalabas ng arrest warrant. Laban po kay Atong Ang, meron ding arrest warrant na lalabas, mga kababayan. Galing po sa Lipa, San Pablo. And then sa Manila, mga kababayan. So hindi lang pala sa isang korte lang manggagaling yung mga arrest warrant. Kung hindi, kahit dito sa Lipa, mga kababayan, meron din. nagtulong na yung pwersa ng CIDG at NBI para mahanap nga ito. Yung ibang pulis kanina ay sumuko na doon sa krami. Habang ito naman si Charlie Atong ang kailangang hinahanap. Pagkatapos ito ay dadaan sa booking procedure, medical at ibabalik yung warrant nila sa Regional Trial Court ng Santa Cruz, Laguna. At doon sila ipipresenta para ipakita na naaresto na sila. Grabe. Nobel yung kaso na to kaya yung mga arestadong mga pulis na sumuko ngayon ay maaaring manatili muna sa krami or kung saan pasilidad pwede sila magkasya. 18 yung nakalagay dun sa warrant. Grabe to. Ikutin ng NBI itong buong pasilidad at gagalugarin yung mga bahay, yung mga paradahan, kung anumang establishmento nandito sa Cobra Farm para hanapin si Mr. Charlie Atong Ang. So itong dito nakita niyo ito yung manukan, ano? Patuloy pa rin nga yung pag-aalaga nila ng mga manok dito at yung mga panabong na manok. Ano? At ganito kalawak, sobrang lawak itong lugar na to at halos nasa liblib na barangay na kaya hindi gaanong pansinin ng mga tao. At ngayon, itong NBI ay pipiliting matapos yung paggalugad at mas masubukan na mahanap dito sa lugar na to, sinasabing nandito raw si Mr. Charlie Atong Ang. O ayan, patuloy pa rin mga kababayan kasi hindi daw po matagpuan sa kanyang bahay. Ito pong si Atong Ang dahil kung titingnan po natin, itong nakita pa nating isa pang balita, sinasabi po dito na hindi daw po matagpuan mga kababayan kaya nagpunta dito po sa farm. Sa farm niya sa Lipa, Batangas. So ngayon ituloy pa natin yan mga kababayan. Pinaaresto na ng korte negosyanteng si Atong Ang at iba pang mga akusado sa mga nawawalang sabongero. Live mula sa Pasig City, nangungunan sa balita si Ian Suyu. Ian, natunto na ba at naaresto na ba si Atong Ang? Jiggy, sa ngayon nga, hindi pa naaresto ng mga otoridad ang negosyanteng si Atong Ang. At kanina mag-aalas 2 ng hapon, nagtungo dito yung mga miyembro ng PNP CIDG sa address na ito, 31 Lakeview Drive, Pasig City, na isa sa mga address na nakarehistro kay Ang at nakalagay din sa kanyang warrant of arrest. Noong una nga, walang humarap ng mga tauhan ni Ang
dito sa pagdating ng mga pulis, ano? Sayang no mga kababayan. Ako nanghihinayang ako. Alam niyo kung ang halimbawa, kung ang naturing na PNP chief ngayon ay si General Torre. Ito sariling opinion ko lamang po ito mga kababayan. Kung si General Torre ang PNP chief ngayon, tapos halimbawa siya yung tatrabaho nito, talagang talagang maaresto po yung mga nagtatago na yan. Kung si General Torre ang tatrabaho po sa mga yan. Kasi alam naman po natin mga kababayan, si Kubuloy nga kahit nagtago sa ilalim ng lupa, nahanap pa rin mga kababayan ni General Torre. Ngayon kung nagkataon lang sana na si General Torre mga kababayan ang nakatayong PNP chief at siya po yung trumabaho niyan, ewan ko lang. No, pero dumating din kalaunan yung kanyang abogado na nagpakilalang si Attorney Acosta at nakipag-usap sa mga pulis. Nagkaroon ng tensyon dahil tila pinatatagal daw ng kampo ni Ang yung pagpasok ng mga miyembro ng CIDG dito sa bahay. Matapos ang diskusyon, pinayagan ring makapasok yung 4 na pulis at isang miyembro ng barangay doon sa loob. Pero sa halos isang oras na pag-iikot nila sa loob ng bahay ni Ang, hindi nila natunton ang nasabing negosyante. Nagtago na. Ipagpapatuloy raw ng CIDG yung kanilang ginagawang aksyon ngayon para matunton nga at malocate kung saan nagtatago ngayon si Ang. Narito ang pahayag ni PNP CIDG Director Robert Morico. Pakinggan natin. We have several ongoing ngayon ng manhunt. There are several properties niya po in Metro Manila as well as in Region 4A na ongoing yung ng tauhan namin. Sayang po si General Torre. Pero Ian, meron ba talaga silang solidong impormasyon dito sa kinaroroonan ni Ang o nagbabaka sakali lamang sila sa mga properties na binabanggit ng CIDG Director? Jiggy, pagtitiyak nga ng PNP CIDG, hindi pa raw nakakalabas ng bansa si Atong Ang. Pero aminado rin naman daw sila na hindi magiging madali yung paghahanap sa negosyanteng yan dahil nga sa dami nung kanyang properties. Nagbabala naman ang CIDG sa sino mang magtatangkang hadlangan ang pag-aresto ng mga akusado. Panawagan ng PNP kay Ang sumuko na lang daw at makipagtulungan na kaharapin ang kanyang mga kaso. Narito yung panawagan ng PNP CIDG. Kasi biruin nyo mga kababayan na, alam nyo, kung ito tatagal ng kung hindi nila maaaresto ito pong si Atong Ang, talagang magiging maingay na naman ang mamamayang Pilipino at talagang kung ano na naman ang iisipin ng taong bayan patungkol po dito. Kasi alam naman po natin na hindi po small fish, ito pong si Atong Ang, ito po ay big fish mga kababayan. At kahit po nagtatago siya, masasabi po natin na marami pa rin po siyang koneksyon. Mga kababayan, lalo na hindi pa po ata na iipa-freeze yung kanyang mga account mga kababayan. So makakagalaw at makakagalaw pa rin ito pong si Atong Ang. So mukhang mahihirapan dito ang ating mga kapulisan na matunton kung nasa saan po siya. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang. He has participated peacefully doon sa conduct of the investigation with the Department of Justice. He may just face peacefully. At tungkol naman doon sa iba pang mga akusado, ano ang update dito sa kanilang operasyon ng mga otoridad, Ian? Jiggy, arestado na nga yung 9 na aktibong pulis na kapwa akusado ni Ang. Actually, matagal na silang nasa restrictive custody ng PNP CIDG buhat nang madawit sila sa isyu ng mga nawawalang sabungero. Sa ngayon nga, hawak pa rin sila ng CIDG at patuloy namang tinutugis yung isa pang akusadong pulis na nauna nang nasibak sa serbisyo. Jiggy, bukod sa 9 na pulis na yan, 7 pang akusado, 7 individual pa yung inaresto na rin at dinala na sa tanggapan ng Calabarzon PNP. Sila itong mga nagsilbing tauhan, pati na rin parte ng security ni Atong Ang. Yan muna ang latest mula dito sa Pasig. Jiggy? Yan pong ulat ni Ian Suyu live mula sa Pasig City. Alam nyo, sana mga kababayan hindi pa nakakalabas ng bansa. Ito pong si Atong Ang. At sana mabantayan din yung mga backdoor natin. Kasi baka mamaya, alam naman po natin, hindi po basta-basta. Ito pong si Atong Ang. At alam din naman natin na may pera po yan. Anytime kung gugustuhin niya lumabas sa mga backdoor ng ating bansa mga kababayan, magagawa niya. So ngayon, ang pinakamahirap dito pag nakalabas na po siya ng ibang bansa,
katulad po nitong si Saldico. Mas lalong mahihirapan po ang ating mga otoridad na tukuyin at hanapin kung nasa saan yung kanyang lokasyon, mga kababayan. So kayo, kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa issue po na ito ni Atong Ang, na kung saan nahaharap po siya ngayon sa pinakamatinding hot seat, mga kababayan, dahil lumabas na ang arrest warrant laban po sa kanya at anytime soon, baka maaresto na po ito pong si Atong Ang. At ito, mga kababayan, hindi po natin talaga lubos akalain na ito pong si Atong Ang na untouchable sa panahon po ni Digong at sa panahon ng mga nagdaan na administrasyon ay mahaharap po sa ganitong klase ng matinding tawag dito, ng matinding issue, mga kababayan, na kung saan pwede po siyang maaresto at makulong ng mahabang panahon. So kayo, ano po ang komento ninyo hinggil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po sa issue niyan. At